Hi guys and welcome back to my channel! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang application ko for my driver's license for non-pro and how I got it dito sa LTO Carmona City District Office. Actually guys, long overdue na talaga ang video na to because ever since I uploaded a short video of LTO Carmona District Office ay patuloy lang ang pag-akyat ng views ng short video na yon. Meaning to say na marami ang interested sa inyo kung ano nga ba ang proseso ng pagkuha ng driver's license sa LTO. Now itong video na to ay based lamang po sa aking experience at pwede pang magbago ang process in the future. So maaga pa ako nagising going to LTO Carmona dahil nag-walk-in lang ako. Every time kasi nagagawa ako ng scheduled appointment ay nilalagay ako ng LTMS portal sa head office ng LTO sa QC, which is super layo from where I live. Now you might be wondering kung bakit sa Carmona ako mag-walk-in kung meron naman sa Sabang Dasmariñas City. Well, na-share kasi sa akin ng driving instructor ko na maganda daw ang services sa Carmona, pati na rin ang pag-conduct ng practical exam. Plus, marami rin akong nababasang bad reviews online ng mga nag-a-apply ng driver's license sa Sabang. Kaya minabuti ko na sa Carmona na lang pumunta. Going to Carmona City ay nag-book lang ako sa ride-hailing app since may transport strike din ng araw na ito. So, ang video na to ay ginawa ko para sa mga taong anxious at kinakabahan. Dahil like you guys, ay kinakabahan din ako before. Especially sa practical exam. Since wala akong car na pwedeng mapagpraktisan nung time na to, ay sinuggest ng driving instructor ko na kumuha na agad ng driver's license para hindi ko makalimutan ang mga tinuro nila sa akin. Before ako pumunta sa LTO office, ay meron na akong medical certificate from an LTO accredited medical clinic. Nagpakuha na rin ako ng blood type para kumpleto ang details na ilalagay sa magiging ID. Meron namang medical clinic sa tabi ng LTO building, pero ang advantage lang ng may dala ng medical certificate ay ang mabilis na pag-process ng driver's license. Maaari kasing mahaba din ang pila sa medical clinic pagdating mo. Excited na kinakabahan din ako ng araw na to guys. Ang pinagpipray ko lang ay sana maging okay ang process at maging successful ang lakad ko. Medyo malayo din kasi ang Carmona at ayaw ko namang masayang ang lakad ko. Inagahan ko talaga ang lakad ko para hindi na ako mahirapan. Prior sa pag-walk-in sa LTO ay isang linggo din akong nag-review para sa theoretical exam. By 5:22 AM ay nakarating na ako sa LTO District Office ng Carmona. So, wala pa talagang tao guys. And napansin ko dito sa area ay maraming nagja-jogging at nagwa-walking. So, ganito ang mukha ng building nila guys. Sa second floor ng white building makikita ang medical clinic. Matagal-tagal din ang hinintay ko guys dahil 8 AM pa talaga ang bukas ng kanilang office. Pero sulit naman ang pagiging maaga ko.
By 8 a.m. ay nagkandak ang LTO ng flag raising ceremony. At ang lahat ng maagang dumating sa LTO ay nag-participate sa flag raising ceremony na ito. After naming pumila sa labas, ay binigyan kami ng form na may nakalagay na road test score sheet. Ito ang magiging batayan ng evaluator kapag umabot ka sa driving test. Ayan guys, yung iba namang maaga sa LTO ay yung magpapa-emission test ng kanilang mga vehicles. Guys, zoom in ko nga pala itong road test score sheet para mabasa nyo. Pwede nyo ring i-post ang video para mas mabasa nyo ng maigi. Though, I'm not sure kung meron ba nitong makikitang uploaded sa internet. Pero para na rin mapaghandaan nyo ang driving test, ay ito ang mga dapat nyong i-practice. Once nakapasok na sa loob, ay nagbayad muna kami for our online exam. After nyan ay diretso na sa second floor para sa theoretical exam. Hindi na ako nakapag-video sa loob dahil bawal ang cellphone para na rin maiwasan ang cheating. After ng results ng exam ay dito mo malalaman kung mag-proceed ka sa practical driving test or hindi. Kapag hindi naman pumasa, ay pwede nang umuwi at bumalik na lang ulit kung kailan ka available. Kung saan, uulitin lang ulit ang proseso. Meaning to say, ay back to zero. Kahit hanggat maaari ay sana maipasa nyo ang mga exams para na rin iwas gastos. Hindi ko in-expect na mataas ang makukuha kong score guys. So yung mga lumabas sa exam ay more on road signs, situational, and related sa expressway na mga questions. So ito yung mga ginamit kong app sa pagre-review guys na na-download ko lang sa Play Store. So bumaba ulit ako and naghintay lang ng ibang makakasama sa driving site dahil by batch ang pagpunta doon. So share ko lang guys na bago kami pumunta sa driving site ay nagbayad muna kami ng car rental fee. Though hindi ko lang maalala kung magkano ang exact amount. Ito yung driving site guys. Itong Gray Adventure naman ang ginamit namin for practical driving test na may manual transmission. Just a heads up lang guys na kung ito pa rin ang sasakyan na kanilang pinapagamit sa practical driving test for manual transmission, ay you have to exert a lot of effort dahil sobrang bigat ng gears at manibela nito, pati na rin yung clutch, brake at accelerator. Medyo luma na rin kasi ang sasakyan. Despite the challenges, ay salamat sa Diyos at nakapasa din. Thank you so much sa napakabait naming evaluator na willing kaming i-guide all throughout. After nga makapasa, ay balik ulit kami sa LTO building. This time, ay pumila na kami sa cashier para bayaran ang aming LTO license ID card. Ang kagandahan nga dito ay nakuha agad namin ang PVC card that same day. Habang naghihintay nga, ay panay ang tingin ko sa itaas at nananalangin ng pasasalamat sa Diyos na naging successful ang lakad ko ng araw na to. Thank you, Lord! Ito na guys, nakatayo na po tayo at pumipila hawak-hawak ang pambayad natin. Nung time na to guys, ay 585 pesos ang binayaran ko para sa mismong LTO ID.
Ito na siya guys! Sa sobrang saya ko ay napabili na rin ako ng ID holder as souvenir. Bago mag 11 AM ay tapos na ang lakad ko sa LTO. Medyo natagalan lang ako sa pila sa pagkuha ng ID. Kaya naman, talagang it pays kung maaga ang dating mo sa mga government offices. Plus, talagang na-bless ni Lord ang lakad ko that day. Sobrang maraming salamat sa LTO Carmona District Office sa napakagandang serbisyo. Bago nga ako umuwi, ay dumiretso muna ako sa Walter Mart para bumili ng pasalubong at nag-celebrate na rin. Sobrang nakakapagod at nakakagutom ang pinagdaanan ko nung araw na ito. Ikaw ba? Ano ang naging experience mo sa pagkuha ng LTO driver's license? You can comment down below and share your tips sa mga future drivers and driver license applicants. Thank you so much for watching this video. I hope nakatulong ang video na to sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para laging maging updated sa ating mga future uploads. Bye guys!